Sino ang nagsisinungaling? Si Ninita ba? Or si Madeline? Oh, interesting. Panoorin natin kung paano ang totoo na pagkagalit or nakita ko talaga, first time nakita ko talagang galit si Sir Paul. Guys, I want you to look. Yan. Yan ang mukha ni Sir Paul, ha? Okay. So, hindi ko pa nakitang naging ganyan yung mukha niya. Yan. Yan. Diyan mo talaga nakikita yung nagagalit siya talaga, yung kumbaga, naaasar. Yon, that's the term. Sa kanyang body language, makikita mo talaga na, see that? Kailangan mag-focus sa pag-aaral, ha? Akin ang cellphone. Antayin ko, kunin ko. Kunin ko. Kuhanin yung cellphone. Okay, so, sa isang taon na panonood ko kay Sir Paul, so, marami na akong mga napanood na actually, ang una kong napanood talaga na full is yung tungkol sa, yung wag nating pag-usapan. And then, so inumpisahan ko na siyang pinanood. Actually, nag-rewind ako ng mga unang videos niya. At napanood ko yung mga pagpra-prank. So, and then, sa loob ng isang taon, medyo napag-aralan ko na ang personality ni Sir Paul na naipapakita niya sa social media, okay? So, hindi ako pwedeng magmagaling at magmarunong na sabihin na kilala ko na siya. No, ang sinasabi ko lang is nakikita ko yung personality niya na nakikita ko sa social media. Okay, si Sir Paul, sa mga time na siya ay natutuwa or mga normal days or yung mga nagpra-prank, nagda-drama, regular na tumutulong, regular everyday occurrence na mga pangyayari, yung kanyang intonation, yung tono ng boses niya is very, stable. Yung iisa lang talaga. Pag i-graph natin, talagang iisa lang yung linya. But, kahit pa nung naggagalit-galitan siya, nung kunwari nawawala si Ninita, kung maalala niyo yung nandun sila sa treehouse, na kunwari nagagalit siya kay Ariel that time, still, kaya talagang hindi ako naniwala na totoo because yung boses ni Sir Paul, hindi talaga nabago yung octave niya. Yung talagang iisa lang talaga yung tono niya. Hindi umakyat, hindi bumaba, talagang like very level, walang variation. But this time, first time ko na marinig na nagbago yung kanyang boses. So, dito makikita talaga na yung disappointment, yung may konting galit, may konting asar, sa pangyayaring ito na nakita niya na gano'n, na may ka-picture, na post, nagsumbong kay editor, sinabi kay Sir Paul na may uyab, may boyfriend, akbayan, at yun nga, dali-daling pumunta si Sir Paul sa kanila. So talagang dito, first time ko talagang makita, kahit yung mga body actions ni Sir Paul, kita mo talaga na tense siya. Though na kahit naka-lean backward siya, kita mo talaga yung sa mukha niya,
hindi mo talaga maitago eh. Kung hindi ka artista, hindi mo talaga maitago kung ikaw ay naaasar, nababanas, nagagalit, nalulungkot. Hindi mo talaga pwedeng itago, no? Makikita yun talaga sa mukha mo, and this what happened with Sir Paul. Talagang makita mo na talagang yung disappointment niya, which yung kinuha niya yung cellphone ni Ninita. I agree with it. Kung minsan talaga kinakailangan gawin natin yon na kumbaga bigyan ng time out ang mga anak na nagpapasaway, or bigyan ng ganyan. You know, i-ground mo siya. Okay, you're grounded for 3 months without cellphone. Ganun baga. Or pag tumitindi, grounded for 6 months without cellphone. Para lang sa ganun is i-insist natin or may paliwanag natin na ito ay para sa kabutihan mo. At I agree sa ginawa ito ni Sir Paul. Ngayon, ang tanong, sinong nagsisinungaling between Nenita and Madeline? Kasi, nung tinanong si Nenita, ginusto mo ba na magpa-picture? Ginusto mo ba yung ginawa sa'yo? Boyfriend mo ba? Nanliligaw ba? Nagchat-chat ba kayo? Those questions, makikita mo yung reaction ni Ninita na I probably play a little bit. Hold on. Ayan, yan. Yung mukha ni Sir Paul talagang it's not his normal face. Mag-focus muna sa pag-aaral. Face reaction. Baka na to ha. Paano naman si Nanay Lona? Ganda kasi kami. ni Ninita eh. Oh. Picture na kumalat. Kagustuhan ba ni Ninita na picturean sila? Hindi. Nagpa-picture po silang dalawa. Yung lalaking kasama niya, boyfriend niya, hindi. Boyfriend niya po. Pinilit ka ba ni Madeline na gawin yon? Ano sabi sa'yo ni Madeline? Sabi niya ba, picture daw? Picturean kayo nung lalaki. Opo. Itong lalaki, yumakap sa'yo. Alam mo na yayakap sa'yo, dili? Alam po. O, alam mo. O, tapos, pinicturean kayo ni Madeline. Opo. Itong lalaki na yumakap sa'yo, nahalkan ka, hindi? Hindi Okay. po. So, itong lalaki na to, naliligaw sa'yo. Nagkakachat kayo? Opo. O, alam mo na lalaki may asawa. O, nung nalaman mo na may asawa, anong ginawa mo? Black. Pinlock mo. Opo. Naligaw ba sa'yo? Naging kayo? Hindi po. Hindi kayo naging kayo? O, bakit pumayag ka na ikaw niyayakap? Ha? Okay. So, nakita natin yung kay Madeline at kay Ninita, yung the way na pagsagot nila sa mga tanong ni Sir Paul. So, you know, sinasabi nung isa, hindi niya boyfriend. Sinasabi nung ni Madeline, boyfriend siya ni Ninita. Now, sino nagsasabi ng totoo? Ngayon, parang ang nakikita natin, at gaya din ng mga sinabi niyo sa comment, na at gano'n din ang sinasabi ni Nanay Lorna, na para bang pinapasama si Ninita, si Madeline kasi ang may motive. Okay. Si Madeline, kapag gumagawa siya ng kwento or dahil nga sa emotional and intellectual immaturity ni Ninita, yung pwede siya kasing ma-manipulate. Pwedeng ma-manipulate si Ninita. Kaya siguro hindi ko to sinasabi na ito hindi ko sinasabi na ito ano ko lang, kuro-kuro, na pwede kasi siyang i-manipulate ni Madeline
kung may masamang intention talaga si Madeline. Yun yung ano. Kung may masamang intention talaga si Madeline, let's say, kainggitan, yung pagkainggit, or, ayaw niyang kasi ganito yan eh. Si Madeline, nung nag-decide na umuwi ng probinsya, so, pinuto lahat ang allowance and all that. Samantalang si Ninita, nung siya ay nag-decide na umuwi sa probinsya, tuloy pa rin ang allowance na galing kina Sir Paul. Yes, wala nang sponsor. However, tinutulungan pa rin sila ni Sir Paul. At ito ay dahil sa choice na rin ng Pugong Biyahero Team. So, ang tanong, kung nagawa ni na Sir Paul or ng buong Pugong Biyahero Team na suportahan pa rin si Ninita kahit siya ay talagang nag-decide na uuwi na sa probinsya at ayaw na niyang tumira doon kina Madam Nida. So, bakit hindi ginawa the same kay Madeline? So, ayaw kong pangunahan ang Pugong Biyahero Team, but I think na meron silang nakita kung bakit hindi na nila itinuloy ang pagtulong kay Madeline. And on the other hand, meron din silang nakita sa kay Ninita at sa kanyang at kay Nanay Lorna, of course, sa family nila, na parang naging dahilan ng kanilang patuloy pa rin na pagtulong. So, kung tatanungin mo ako kung sino ang nagsisinungaling between the two of them, I would say Madeline. Because meron siyang capacity, intellectual capacity. Kung totoo ay yung sinasabi ni Ninita na si Madeline lahat ang may pakana. Meron siya kasing capacity, intellectual capacity, at meron siyang motive para gawin yon. Yun nga yung inggit. Kasi, like, nag-decide ako na umuwi ng probinsya, pero binatawan na ako ng PB team. Bakit si Ninita, kahit nag-decide, tuloy pa rin ang kanyang allowance. So, my motive si Madeline para siraan si Ninita. Okay, let me make it clear. My motive si Madeline para siraan si Ninita. Pangalawa, bakit si Ninita ang hindi nagsisinungaling dito is because we all know that she is intellectually and emotionally immature. So, pwede lang siyang i-manipulate sa tamang pagmamanipulate. Unang-una, batang-bata pa si Ninita, her age, okay? So, ibig sabihin, talagang, despite sa kanyang emotional maturity, talagang immature siya kasi she's younger. She's younger even than Madeline, I would assume so, no? Dahil, so, ibig sabihin, kung tatanungin ako sinong nagsisinungaling, si Madeline. However, ito is kung ano lang yung mga nakita natin so far. So, hindi pa natin alam ang mga susunod na mangyayari. But, I know, nagalit si Sir Paul. Kaya hopefully, everything is going to be okay. So, siguro pag-usapan natin si Nanay Lorna kasi medyo may nakita ako dito na actually, hindi ko siya masyadong pinapansin si Nanay Lorna. Despite na, yung okay lang, napapanood ko lang siya. But I mean to say, hindi ko siya talaga tinitignan, hindi ko siya binubusisi. Pero may nakita ko dito na dapat natin siyang busisihin. So, it's nothing bad. Pero siguro dapat din nating pag-usapan si Nanay Ninita dito. So, expect na may kasunod ang reaction video na to because this is interesting. I'm really interested kung ano ang magiging kahinatnan nito. Kung sino ba talaga ang nagsisinungaling for the fact na may 5 anak yung lalaki
and bata pa si Ninita, that is already a crime in itself. You know? Yung pagyakap, pag-akbay-akbay niya na walang pahintulot si Ninita, dito that is already considered sexual harassment. There is already sexual harassment na po yan dito. Kaya tutukan po natin ang kwento na to. Another interesting na pangyayari sa buhay ng Pugong Biyahero Team.